Um, Magandang gabi sa lahat. Pasensya na medyo na-busy ako kaninang araw. So, late yung ating banat sa araw na ito. So, antayin muna natin yung medyo mayroong makapanood mula umpisa. Yan. So, hi Ersin, Court. Magandang gabi. So, ito ang ating banat ngayon dahil sa gustong ikasa ng humingi ng order ang mag-ama, no? Gumagawa ng ingay ang mag-ama sa nitong linggo na to o halos itong araw na to. Kumusta ka, Len Silawan? Hi bro, okay lang ako bro Christopher. Okay lang. Thank you. Magandang gabi sa iyo dyan. And then, ito kasing mag-ama na to, may ginagawa silang hindi, parang wala sa panahon. Wala sa tamang panahon. Okay? Itong anak, ito si Paulo Duterte, nag-request sa Kongreso na gustong papalitan ang pangalan ng NAIA. Gustong palitan ang pangalan ng NAIA, no? So, ito ba ay nakakain sa taong bayan sa panahon ng pandemya? Ito ba ay nakakasugpo ng mga virus? No? Ito ba ay nakakatulong sa ekonomiya ng bansa? Wala tayo sa tamang posisyon, wala tayo sa tamang panahon para pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Pero bakit yan ang iniuna niyo? No? Bakit yan ang inuuna nila? Ang daming problema ng bansa. Ang laking problema ng bansa. Baon na halos ang bansa sa utang. Tapos ito pa talaga ang inuuna nila. Imbis na pag-usapan nila sa Kongreso kung paano masugpo ang virus na ito, kung ano ang solusyon para mawala ito. Pero wala. Ang inaatupag nila ang gumawa ng eksena para hindi mapokus ang atensyon ng taong bayan sa kanilang sitwasyon ngayon. Sa sitwasyon ngayon na nagkandahirap, nagkandara pa kung paano na ang bukas nila. Kung ano na naman ang isusubo nila bukas pagising nila sa umaga. Pero itong mga politiko na to, ewan ko ba kung bakit. Hindi ko talaga alam, hindi ko lubos maisip. Kahit anong intindi ko, kahit isipin ko sa sarili ko, intindihin ko na lang. Kasi halos lahat may kadibati ako sa tawagan. Sabihin nila, pag wala na silang masagot, ang sasabihin nila, wala na ganun na talaga sila So minsan masabi ko din yan sa sarili ko. No? Masasabi ko din yan. Pero hanggang ganun na lang ba tayo? Ha? Hahayaan na lang ba natin na ganun na lang? Na lagi na lang ilihis ang issue? Lagi na lang gumagawa ng ingay para hindi mapokus ang problema ng taong bayan doon sa sitwasyon na to, dito sa sitwasyon na to. No? Kahit apelyido nyo pa ang ipapalit yan, kahit sabihin pa yan na Duterte International Airport, hindi yan nakakabusog sa taong bayan sa panahon ng pandemya. Hindi yan nakakamatay ng virus. Dahil hindi yan ang problema natin ngayon. Ang problema natin ngayon ang kakainin ng taong bayan, ang ekonomiya ng bansang Pilipinas.
No? Wala eh. Kumbaga, wala, hindi ko alam kung ano ba talaga. Virus ang dapat supuin. Di ba? Pero, iba yung hinaharap, iba yung inaatupag. No? Napakalayo eh. Napakalayo sa, hindi related sa sitwasyon natin ngayon. No? 3 buwan na tayo sa pandemya. Pero parang walang nangyari. Mas lalo pa atang lumala. Halos araw-araw, 1,000 o humigit kumulang 1,000 ang magkaroon ng virus. No? Tapos itong anak, ito ang inuuna. Ang papalitan ng pangalan ng naiya. At ito naman si ama, no? Ito naman si ama, pinayagan ang mga foreign worker, which is ito yung mga galing sa China, na magtrabaho sa bansa natin. Na? Malayang malaya na ang mga Chino magtrabaho sa bansang Pilipinas. Magkaano ang sahod nila araw-araw? 1,500 a day pataas. Ilang milyon na Pilipino ang nawalan ng trabaho. Diba? Parang napakaano eh. Diyos ko, ilang milyon, no? Sa Arab pa lang eh, no? Sa Saudi Arabia pa lang, 88,000 OFW ang na-stranded doon, ang nawalan ng trabaho. Bakit hindi yun ang kinikuha? Bakit hindi yun sila ang pinapriority sa trabahong nag-aantay dyan sa Pilipinas, imbis na yung mga Chinese? Wala na talaga tayong maaasahan. Kung tayo lahat, excuse me, kung tayo lahat mga kababayan, kung kayo manahimik, kung kayo aantayin na lang kung hanggang saan, nakakasiguro ba kayo na bukas mayroon pa kayong hininga? Habang buhay pa, habang may pag-asa pa, magsalita kayo. Habang may pag-asa pa, lumaban kayo. Huwag nating hayaan na ganun-ganun na lang. Hindi makatarungan ang nangyayari sa ating bayan. Hindi ito mangyayari dapat sa mga Pilipino. Hindi ito dapat mangyari sa bansang Pilipinas. Dahil likas na ang mga Pilipino ay mga matatapang. Pero bakit pagdating sa sitwasyon na to, bakit parang halos lahat na Pilipino tikom ang bibig? Bulag, bingi. No? Nakakasama kasi ng loob eh. Nakakasama ng loob. Excuse me, nanginginig ako. Nakakasama lang kasi ng loob. No? Ilang milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho. Tapos yung mga Chinese pa ang pinaprioritize niya. Bibigyan niya ng trabaho. Dito pa sa gitna, dito pa sa panahon ng pandemya. Ay, Diyos ko. Diba? Nakakalungkot. Nakakasama lang. Kasi, isipin kasi natin, kung talagang ang serbisyo nila ay para sa taong bayan, at kung talaga ang serbisyo nila ay angkop sa kanilang mga pangako, hindi tayo dumating sa ganitong punto. Dahil sa plano pa lang, step by step na, hanggang sa matapos. Pero wala. Nakita na natin kung paano sila maglatag ng programa. Pero anong nangyari? Hindi ba wala? Nanginginig ako, sorry. Ano ba, malamig ba? Hindi ko alam kung bakit ako nanginginig eh. No? Hindi.
wala tayong dapat ikatakot. Karapatan natin to. Karapatan nating manita. Karapatan nating magmuna. Kung hindi ako, kung hindi kayo, sino ba? Tayo-tayo lang naman ang mga Pilipino eh. Tayo-tayo lang naman ang pinapahirapan sa pamahalaan sa ngayon. Diba? Parang, wala sa plano yung pang-aano nila eh. Parang sobra-sobra nyo yung pang-aabuso nila. Malinaw na malinaw eh. No? Malinaw na malinaw. Kung mayroon man sakaling may plano silang ganun, huwag nilang isabay sa ganitong panahon. Imbis na yan ang pag-usapan nila sa Kongreso. Imbis na yan ang pag-usapan nila sa Senado. Dapat ito yung dito natin, ang pag-usapan nila ito. Yung sitwasyon natin ngayon. Diba? Kung paano supuin ang virus, kung paano mawala at kung paano mabigyan ng tulong ang mga mamamayang Pilipino. Hindi yung kung ano yung mga topic nila nga wala namang mga kwenta. Ito namang anak, Diyos ko. Para saan pa ba kung papalitan niyang naiya? Kahit ano pang gagawin, kahit mukha pa ang itatak, kahit mukha niyo pa ang itatak dyan, hindi na mawawala sa Pilipino, sa isip sa Pilipino. No? Na yan talaga ay, nakatatak na yan, kahit ano pang gawin niyo yan. No? Tapos, ang tatay gumagawa ng desisyon na ang mga Chino ay papayagang magtrabaho sa bansa. Samantalang yung mga OFW na nawalan ng trabaho, hirap makakuha ng tulong. Pahirapang makauwi. Pahirapang matulungan. No? Napaka-inutil na talaga. Talagang napaka-inutil na. Napakapalpak. Tapos sabihin ganun, wag na kayong magreklamo. Makikiano na lang kayo, makikipag-cooperate na lang kayo. Ano kami? Baliw? Makikipag-cooperate kami sa mga palpak yung plano? Makikipag-cooperate kami sa mga desisyon yung huli na? Kung kailan huli na, tsaka na kayo nagkandara pa? Paano nyo sasabihin na makipag-cooperate kami? To make sure sana na yung plano nyo is step by step. Bago nyo inilunsad yung plano, nandun na yun lahat. Hindi yung plano, tapos wala. Diba? Gumbaga, parang ganun lang yun eh. Gusto mong gumawa ng sampayan, pero isang poste lang pala ang mayroon ka. Diba? Ganun ang estilo ng ating pamahalaan ngayon. Desisyon ngayon, pag-usapan, okay, tapos. Pagkatapos, aprobado na ang programa, aprobado na ang desisyon ng korte, ano nangyari? Wala na. Itsupwera ng taong bayan. Diba? Kung nakikita lang natin, balikan natin yung nangyayari sa ating mga OFW. Diba? Hindi nyo ba alam na bawat sa mga OFW may budget yun. Before sana sila dinala sa airport, sana mayroon na silang health certificate to make sure pre-COVID sila. Hindi na sana na kumakalat yung virus na yan. Hindi na sana yan lumalaganap sa iilan nating probinsya ngayon. Pero ang nangyari, wala. Basta na lang hinatid sa airport, iniwan doon. Yung mga kababayan natin, nag-aantay ng eroplano, nag-aantay ng flight number, nag-aantay ng ticket, kung ano-ano pa yung inaantay nila para sila makalipad. Yun pala, sabihin na wala pang flight, wala pang masasakyan. Bakit? Walang tamang sistema. May plano, wala sa tamang sistema. Ang plano dapat, may budget naman, ang plano dapat, gi-rapid test ang mga OFW. Paglabas sa resulta, kung pre-COVID, tsaka na dinala sa airport with flight schedule and flight number. Pagdating kung saan sila lilipad, sigurado pre-COVID sila. Wala silang sakit dala. Wala sanang
nagkakaroon sa area kung saan ang naglaganap ang sakit ngayon. Pero ang sistema nila, mali, palpak. Tapos sasabihin, makikipag-cooperate tayo. Paano tayo makikipag-cooperate ng ganun? Ganun na ba kabobo ang tingin nila sa mga Pilipino? Ganun na ba kabobo ang tingin nila sa mamamayang Pilipino na kung kahit mali yung desisyon nila, kahit palpak yung desisyon nila o kahit palpak yung estilo nila, kailangan makikisabay ka? Huwag nilang lahatin. Huwag nilang lahatin. Dahil may mga Pilipinong gising, may mga Pilipinong hindi bingi, may mga Pilipinong hindi pipi. Kung sakaling man darating ang panahon na dito tayo sa desisyon ng tatay, kung sakaling man darating ang panahon na talagang manaig itong mga foreign workers na to sa bansa, sige, andyan na. Dumating na ang panahon ng dyan na. Pinayagan na. Kumusta ang manggagawang Pinoy? Nandun pa rin sa 500 mahigit a day. Kumusta ang mga foreign worker nga na pinapayagan niya, na pinapasok niya para magtrabaho sa bansa? 1,500 pataas a day. Anong klaseng utak yan? Anong klaseng utak yan? Saan ba nakatutok o saan ba nakapatong yung utak? Diba? Kung dito nga sa bansa, saan kami? Yung sahod namin dito, wala lang sa kalahati. Ang sahod namin sa sahod ng mga manggagawa dito. Bakit? Pinahalagaan nila ang kanilang mamamayan. Pinapalagahan nila ang kanilang ekonomiya. Na walang magutom, na afford silang kumukuha ng foreign worker at walang magutom sa kanilang mamamayan. Pero ang Pilipinas, bakit ganun? Ang laki ng sahod ng mga Chino, ang laki ng mga sahod sa mga inchik na yan, samantalang yung mga Pilipino nagtatrabaho ng 500 a day. Tapos dito pa talaga inilatag sa panahon ng pandemya. Diba? Ano ba talaga? Saan ba hahantong? Saan ba hahantong ang ating bayan? Diyos ko, ano ba talaga ang gusto nilang mangyari sa mamayang Pilipino? Bakit hindi na lang nila didiretsuhin? No? Bakit kailangan pa padami-daming pasikot-sikot para ganito, gano'n ang mangyari? Para sabihin na gusto nila ang mangyari at sabihin mahal nila ang mamamayan? Kaya nila ginagawa ito. Obvious na obvious eh. Ilang milyon ang mga OFW, ang mga Pilipinong nawala ng trabaho. Pero ito pa ang inaatupag mo, ito pa ang ibalabalita mo sa buong bayan na payagan mo magtrabaho ang mga Chinese. Imbis na yan, ang mga Chinese na yan, hindi na dapat yan hayaan dahil unang-una wala naman tayong capacity para kumukuha ng foreign worker. Diba? Ang bansang Pilipinas walang capacity para kumukuha ng foreign worker. Bakit? Lalong-lalo na sa pandemya, sa panahon na to na nasa pandemya tayo. Bakit? Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Ilang milyong Pilipino ang nawala ng trabaho. Ilang kumpanya ang nagsasarado. Diba? Tapos ito pa sabihin, payagan. Yung build mo, kung nandyan na yan, bakit hindi yung mga Pilipinong abroad ang kukunin mo? Total maraming mga Pilipino nasa Saudi Arabia. 88,000 ang stranded na Saudi Arabia ngayon. Bakit hindi yun ang bibigyan mo ng trabaho? Bakit hindi yun ang bibigyan mo ng opportunity? Bakit yan? Diyos ko naman, nakakagigi. Tapos ngayon, kami ang nagsasalita, kami ang namumuna, kami ang sabihing mayabang, kami ang masabihing kayo na lang ang magpresidente. Ay aba, paano namin kami ang magpresidente? Paano namin makaupo dyan kung ikaw ang nandyan? Bakit hindi na lang ikaw ang bumaba? Bakit hindi na lang ikaw ang magbitiw sa pwesto? Total kitang-kita na sa buong mundo kung paano mo
binabaliwala ang taong bayan, kung paano mo hinahayaan sa gutom ang taong bayan. Gumawa ka ng desisyon para kuno, gumawa ka ng plano para kuno sa mamamayang Pilipino. Pero sino? Sino ang nakikinabang? Sa totoong istorya, sinong nakikinabang? Ang mamamayang Pilipino ba? Wala. Ito example. Sa Balik Probinsya program ni Bongo, magkaanong budget niyan? This year 2020, 500 billion. Billion ha? 500 billion. 2021, 500 billion. 2022, 500 billion. Total of 1.5 trillion. Okay? Pero anong nangyari? Ang ganda ng plano para sa mga OFW at para sa gustong magbalik probinsya. Pero ano ang resulta? 'Di ba? Dahil wala kayo sa tamang sistema. Dahil puro na lang kayo plano, pag nandyan na yung nakukuha niyo, wala. Sayang lang yung emergency power niyo, hindi nakikinabangan sa taong bayan. Hindi nakikinabangan sa taong bayan. Sino ba ang nakikinabang dyan? Best friend niyo, kaibigan niyo. Kumusta ang ating mga kababayan? Kumusta ang mga taong naglukluk sa'yo dyan? Kumusta ang mga taong siyang sumisigaw para ikaw ipaglaban? Kumusta sila ngayon? Diba? Halos wala na, halos nananahimik na. Yan ay hindi dahil sa amin nga nag-iingay. Yan ay dahil sa iyo. Yan ay dahil sa kapalpakan ng pamumuno mo. Kaya huwag kang umaasa na tatawagin ka naming magandang leader, a good leader. Hindi mangyayari yan kahit kailan. Nakatatak na yan sa utak ng bawat mamamayang Pilipino na minsan nagkakaroon sila ng isang leader ng bansa na walang-wala. Bukya. Lalong nilulubog ang bansa sa utang, lalong pinapahirapan ang taong bayan, lalong binababa ang ekonomiya ng bansa. Diba? Ang sakit lang kasi, masakit lang kasi isipin na ganito ang nangyayari sa ating bansa. Ang daming gustong magsalita, sa totoo lang. Ang daming gustong magsasabi sa kanilang hinanaing, pero hindi nila magawa. Pero ako gawin ko. Total, wala ako sa posisyon noon. Nagsasabi lang ako yung naharas. Total, kung ako man ay haharasin sa pagkakataon na to, may rason na kayo. May rason na kayo dahil ito ang sinasabi ko. Hindi na ako magwalang sikibo sa panahon na to. Kasi ito pa lang ang kuhaan niyo ng base. Ito ang pagtatrabaho ng mga Tsino sa ating bansa. Anong kagaguhan to? May capacity ba tayo? May capacity ba tayo para kumukuha ng foreign worker? Mismong Pinoy manggagawa nga, Pilipinong manggagawa nga, wala ngang malaking sweldo, wala ngang magandang sweldo. Mismong Pilipino nga sa panahon ng pandemya, ilang milyon ang nawalan ng trabaho. Tapos ito ang sasabihin mo, payagan mo nang magtatrabaho ang mga inchik. Talaga nga naman, no? Nakakahabag, nakakawalang galang, nakakawalang respeto. Ako, base sa pananalita ko, base sa pananaw ko sa buhay, base sa aking opinyon, sa inyong pamamahala, wala na akong pakialam. Kung hindi ako irerespeto sa mga taong nakakakita o nakakarinig sa akin, sa aking video, nakakarinig sa aking boses, wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ngayon, ang maihayag ko ang saloobin ko. Ang mahalaga sa akin ngayon, ang masasabi ko ang totoo. Ang mahalaga sa akin ngayon, ang siyang dapat gawin nyo, ay masabi ko man lang sa inyo. Hindi yung ako ay nanahimik, kayo ay nanahimik, paano na ang bayan natin?
Masakit isipin, no? Imbis na Pilipino ang bigyan sa oportunidad na yan, bigyan sa mga trabaho na yan, bakit ang mga Chino pa? 'Di ba? Napakasakit lang kasi. Napakasakit. Sa totoo, mga kababayan, hindi ako magsasawang magsasabi. Hindi ako magsasawa na paulit-ulit kong sasabihin ang gusto kong sabihin hanggat nandyan yan, hanggat nakaluklok yan sa pwesto. Hindi ako magsasawang mamumuna sa kanilang mga mali. Malas lang kasi nila eh. Nagkataon lang dito pa sa crisis na ito nila. Sinabay. Nagkataon lang talaga. Nandito pa sila sa crisis ito. Dahil kung nagkataon na wala itong crisis na ito, maaring tahimik ako. Maaring hindi ko bibigyan ng pansin yan. Pero dito natin nakikita eh. Kitang-kita na sa ating mga mata, dinig na sa ating dalawang tainga, kulang na lang ang ating isigaw. Dahil kung ano ang naririnig mo, kung ano ang nakikita mo, I'm sure nararamdaman mo. Pero bakit hindi natin kayang isigaw? Dahil takot tayo. 'Di ba? Pero sino ba? At kung bakit pa tayo matatakot? Tayong lahat, tayong mamamayan ng Pilipino, kung matatakot tayo, sino ba ang magsasalita? Sino ba ang magsasabi ng ganito? 'Di ba? Kung si Vice President Lini nga namumuna lang, nagtatanong lang kung bakit tangki digera ang pinadala sa Cebu. Gusto pang patahimikin? Manahimik nga na lang daw. Tayo pa kaya ang simpleng mamamayan? Tayo pa kaya na sapat na ang makakain ng tatlong bisis sa isang araw? 'Di ba? Pero ako, hindi ako mananahimik. Hindi ako titigil sa pagpupuna ng mali. Dahil sa totoo lang, nagbolunteer ako, naggumawa ng video, gumawa at magsasabi at ihayag ang aking saloobin. Hindi ako gumagawa ng istorya, hindi ako naninira ng mga politiko dahil ang sinasabi ko, yun naman talaga ang nangyayari. Gusto ko lang ihayag ang aking saloobin sa nangyayari. Gusto ko lang ihayag ang aking saloobin sa kanilang mga palpak na desisyon. Kaya ako nandito. Kaya ako kusang nagboluntaryo na mag-vlog para ihayag ko, ipakita ko sa inyo. Wala akong tinatago. Wala akong identity tinatago, hindi ko kinukubli lahat-lahat. Kung ano ang pagkatao ko, is yun ako. Dahil handa akong mamatay para sa bayan ko. Sa panahon na to, hindi kailangan manahimik tayo. Kailangan tayong kumilos, kailangan tayong magsalita. Dahil kung manahimik kayo, kung manahimik tayo, aasahan nyo, bukas, pangalawa, wala na ang bansang Pilipinas, kundi province of China na. Diba? Inuunti-unti na tayo hinihimay-himay na tayo Parang ang bansang Pilipinas, parang ikumpara natin sa isang buong lechon. Parang inuunti-unting hinihimay-himay. 'Di ba? Ngayon, kung papayag kayo na gano'n na lang, basta himay-himayin na lang, nasa inyo na yun. Basta ako, bilang Lindsay Lawan, hindi ako matatakot magsasabi kung ano ang nasa loob ko, kung ano ang saloobin ko, ayon sa pangyayari at ayon sa issue ng bayan at issue ng taong bayan. Inaalay namin ang buhay namin dito. Kaming mga voluntary vlogger, inaalay namin ang buhay namin dito. Wala kaming kinikita dito. Kung ano yung trabaho namin dito, tulad ko bilang isang caregiver, bilang tagalinis ng puwet, yun lang talaga ang sinasahod ko. Pero handa akong mamatay para sa bayan ko.
lumalaban ako ng patas, lumalaban ako ng tama. Hindi ako gumagawa ng istorya, hindi ako naninira ng tao. Basta ang sa akin, naihayag ko kung ano ang gusto ko. Naihayag ko kung ano ang saloobin din ng iilan nating kapwa Pilipino. So ngayon, sa mga diehard supporters ng Pangulo, sa mga diehard supporters ng mga Duterte, nasa inyo na yon. Kung kayo ay patuloy magsuporta, hinahayaan namin kayo. Pero sana walang bastusan. Walang bastusan. Dahil tapos na ako dyan. Tanggap ko na lahat. Lahat na pangbalahura niyo sa pagkatao ko, lahat kung ano-ano ang mga pinagsasabi niyo ukol sa akin. Pero wala kayong mapatunayan sa mga akusasyon niyo sa akin. Kaya ako lumalaban dahil alam ko wala kayong katibayan o wala kayong patunay na yan ay ginagawa ko o sinasabi ko. Ngayon, kung kayo ay sigurado sa inyong ipinaglaban, lumaban kayo ng patas. Makikipagdebate kayo ng tama. Makikipagdebate kayo. Ako willing naman ako handa naman akong tumanggap ng tawag Debate lang. Step by step. Walang problema sa akin yun. Nakailang tanggap na ba ako ng tawag para sa debate lang? About sa issue ng bayan. Pero ano ang laging sinasagot? Wala na Diyan yan lang talaga ang kaya nila Yan ang paraan nila Ganon sila So meaning, binaba mo na ang laban. Isinuko mo na ang laban. Talo ka na. Pero nakikisawsaw ka pa. Nakikigulo ka pa sa aking wall. 'Di ba? Hindi dapat ganon. Sumuko ka na. Iniris mo na yung dalawang kamay mo para sumuko na sa usapin, sa issue. Pero anong nangyari? Nakikisawsaw ka pa. Tapos pag wala na kayong ibang maisagot, dahil supalpal na kayo, ano ang sasabihin nyo? Gumagawa kayo ng istorya. Gumagawa kayo ng issue, ililihis nyo. Wala kayong ibang wala kayong originality na salita na para doon natin iin ang ating usapan. Pareho lang kayo ng pareho kayo ng taktik ng idolo nyo. No? Ayaw nyong i-focus ang usapin sa isang bagay na siya dapat ang katapusin sa panahon na to. Kaya, gumawa na lang kayo ng istorya. Gumawa kayo ng panibagong issue. Ito yung nangyayari sa atin ngayon. No? So, ayan na. Naihayag ko na ang aking saloobin. Actually, kanina ko pang umaga gustong gawin ito. Kaya lang, sobrang busy ko talaga maghapon. So, ayan. Nakakasama lang talaga, no? So, magandang gabi sa lahat. Mag-ano muna tayo. Gusto ko magbasa. Hi, Attorney Inso. Magandang gabi po. Salamat po sa inyo. Happy anniversary nga po pala ulit sa Bunyog, no? Ayan. So, speaking of Bunyog, ito sasabihin ko din. Ang Bunyog ho, actually, kahapon ko lang ho talaga nalalaman na anniversary pala nila this day. So, dahil isa na rin akong member ng Bunyog, actually, hindi ko talaga alam nung na-member ako, hindi ko alam kung kailan nag-umpisa ang Bunyog. So, kasi hindi ako yung taong pag ayos lang, basta okay na, walang issue, walang ganon. So, kahapon ko lang nalalaman na ang Bunyog is 1 year na pala yesterday. So, ayun. Gusto hong magpa-member ng Bunyog, paki-like lang ho yung Insoricto page. Yun ho yung page ng Bunyog. Tapos, mayroon din ho kaming group noon. Actually, naka-private yun. Pero i-invite ko na lang kayo kung gusto nyo. Paki-accept na lang. So, ang Bunyog ho is tulad ko ho, for example, isa ho akong member ng Bunyog. Ako ho ay voluntary vlogger. So, naghahayag ng saloobin para sa bayan at syempre, ayun ho, so bilang isang linsilawan,
bilang isang linsilawan na member, bilang isang linsilawan ng bunyog, is mayroon ho akong motto niyan. Ramdam ko ang pakiramdam mo. So, bunyog tayo. Ito ho kasi ang bunyog. So, kapit bisig, kapit kamay. So, pag once nga ikaw ay naghihirap, ikaw ay kailangan mo ng ah, ah, tulong, siguro financially, masasabi ko rin na okay din, pero hindi naman din ganun kalakihan, no? Pag once nga nangailangan ka, pag once nga, pag once na hirap ka sa buhay, pag once na may problema ka, emotionally, yung ganun, lumapit ka ho sa bunyog. Ayun ho, kapit bisig. Ayan ho. So, ramdam ko ang pakiramdam nyo. Ayan ho. So, marami hong salamat at magandang gabi. Pagpasensyahan nyo na ho. Kasi talaga ho namang nakakasakit ho talaga ng damdamin. Actually, nanginginig ho ako eh. Ito ho yung iiwasan ko dapat na ayaw ko na hong magsalita ng yung talagang, alam nyo yun. Ayan. Sino pa ba to? Gusto ko magbasa ng comment. Walang nag-comment. Parang nag-enjoy lang ata kayo sa pakinig ha. Ano ba? Ayan. Ayan, may nagsabi Duterte Layas. Ayan. So, paalam na ho ako. So, ulit magandang gabi ho sa lahat. So, ito lang ho ang masasabi ko. Huwag ho tayong matakot na magsalita as long as na naayon ho sa usapin ng bayan at issue ng taong bayan. Huwag ho tayong matakot. Huwag ho tayong magpasindak. Yun hong laging sinasabi ng mga diehard na manahimik ka. Actually, wala na ho kasi silang ibang masasabi. Wala na ho silang ibang opinion o may isi-share about sa usapin o issue ng bayan at issue ng taong bayan. Kaya, yun lang ho ang lagi nilang isigaw, manahimik ka, at saka personalin ka. Yun bagang nakikita nila yung tulad ko, dawin na magsalita ako, i-express ko yung kung paano ako mag-express ng mga kamay ko, yung bibig ko, yung mata ko. Yun ho yung nakikita nila. Pero, base sa mga sinasabi ko, wala ho silang opinion dun. Wala silang masasabi dun. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil bingi lang sila. No? Hindi nila naririnig o hindi nila nakuha ang nais nating iparating sa kanila. Dahil sarado ang kanilang isipan. Dahil paniwala sila sa nakaraang 3 taon na puro fake news ang lumalabas sa administrasyon. Yun yung lagi nilang binabasihan eh. No? E di syempre tayo naman, nagising sa katotohanan, supalpalin natin sila. Tapos pag nasupalpal na natin sila, nakuha na natin yung dapat nilang marinig, personalin ka na. Ganun sila. Yun ay naiintindihan ko, kaya hindi ko pinapatulan yung mga ganun. Pero minsan talaga dumating ang punto na parang gusto kong maglaro ng mga DDS. Kaya minsan magpo-post ako ng mga comment na nakakatawa o nakakaano nga na mga istalita nila. Kasi hanggang doon na lang talaga sila eh. Hindi naman natin sinasabi na talagang matalino tayong mga antay o matalino tayong namumuna sa administrasyon. Ang sa atin lang, yun bagang one-sided lang sila eh. One-sided lang sila. Hindi nila tinitingnan yung panig sa kabila. Eh tayo kasi, pag once nga tama naman yung nagawa ng pamahalaan, tama naman yung decision, wala naman din tayong comment. Parang, okay, go ahead. Parang ganun lang naman ang natin, ang sign ng ating pananahimik, no? Pero pag once na usaping issue ng bayan at kapalpakan, wala silang masabi sa atin.
Wala silang masabing kaibahan. Kasi, kumbaga, kailangan natin obligasyon natin yun. Obligasyon natin bilang isang Pilipino, obligasyon natin ang punahin. Hindi lang para sa atin, hindi lang para sa akin, kundi para sa buong bayan. At sa buong bayan at sa mamamayang Pilipino. Kaya obligasyon mo, Pilipino ka, obligasyon mo ang mamuna ng palpak at maling pamamalakad na nasa gobyerno. Kaya wag na wag mo akong papatigilin na magsasalita, maglalabas ng opinyon ko at maglalabas ng saloobin ko tungkol sa administrasyon na to. Dahil karapatan ko, karapatan mo dahil Pilipino ka. 'Di ba? So, ayun ho. Last na ho, promise, kanina pa po ako nagpapaalam. Bye-bye ho. Happy 170 viewers. Thank you ho. Thank you. Good night.